Paano mangulangot sa labas? Let's go. So baka natin ito kailangan pag-usapan kasi nangyayari po ito sa madaming tao. Hindi lang natin sinasabi. Tapos merong mga nakakalam ng few methods pero hindi nila alam lahat. And gagawin natin siyang tier list. So siya pinakataas lumabas na much better. Ang pababa niya ng pababa hanggang sa nalunok na yung push. Okay? So unang method, tissue method. Kukuha ng tissue, isisingaw mo doon. Since yung context is nasa labas ka, medyo awkward yun. Kaya isa sa mga cons na sobrang noticeable niya kapag nasa enclosed space. Kunyari, nasa train ka or nasa elevator unless wala kang kahiyan. Tapos, kailangan mo pa maghanap ng trash can after mong gawin yun. Pero, kung okay ka lang na nasa bulsa mo yung bag lang, hindi it's not much of a con. Pero, isa sa pro is sobrang taas ng assurance na malalabas mo yung kulang. No? So, ilalagay ko siya sa palabas na good pero not the best. Next, finger method. Gagamitin mo yung fingers mo, very classic. Pinipili ng karamihan ito, pero kung bata ka ito, may kilala akong malaki na pero ginagamit pa rin ito. So pros, accurate tracking, since alam mo kung nasaan, ganunin mo lang, tapos na. Then cons, kailangan mo maghanap kung saan di pupunas yung finger after. So pwede sa damit mo, kadiri yun, ewan ko, sa pants mo, sobrang kadiri yun. Tapos sobrang recognizable to sa public places. May kilala ako, ginagawa nito finger method, katabi yung crush niya. What? And then, kung nasa deep inside your nose pa yung black hole, pag nagano'n mo yan, papasok yan. Nalagay mo na siya sa malalim. And don't do that, very unhygienic. Very childish. Mga bata lang gumagawa nito. Then, number 3 is comfort room sink combo. At kung saan maghanap ka ng CR, tapos pupunta ka sa sink, doon ka sisinga. Okay? Ang pros na ito, sobrang hygienic kasi may access sa water, may access ka sa toilet paper. Tapos much private siya. Kahit na may ka-share ka ng space na yun, mas private siya kaysa sa public space. Ang cons lang is inconvenient siya since kapag walang malapit na CR, maghanap ka pa. Then awkward siya if may kasama ka sa loob. Pero wala namang pakialam yung mga tao unless meron. Tapos kailangan mo i-push yung black hole sa drainage kapag lumabas siya using water. Kunwari, suminga ka na punta dun sa sink, kailangan mo siyang i-flush using the water. Too much work, pero I believe this is the best one out there. Then, ipasok ang hindi mailabas. So, ang concept natin is paano magpalabas ng kulangot. Pero kung hindi mo siya malabas, iloob mo na lang ulit. Okay, so instead na palabas, gagawin na paloob. So, pros na to, pwede mo ma-fool yung mga tao, pwede ka mag-up na sinisipon ka lang since pag gano'n. Tapos, hindi mo kailangan ng material, hindi mo kailangan ng tissue, hindi mo kailangan pumunta sa CR kasi kailangan mo ng sarili mo. Ang cons lang is, baka nakakadagi nito sa mga ibang gagawa. Pero yung pro, hindi mo naman malalasan yung kulangot mo. Pero yung con, mararamdaman mo na nilololok mo siya. Okay lang, kung hindi ka masyadong maarte, okay lang siya. Next, blowing method, panyo variation. Feeling ko alam naman ito ng lahat. Instead of using a tissue, mag-blow pa siya, panyo. Pros, pwede siyang gamitin sa sipon. Tapos, sobrang high assurance katulad ng tissue method. Pero, magkaka-clarity ka after nandun yung sipon mo, pati yung kulangot mo sa panyo. Tapos, nasa bulsa mo pa siya. Sobrang kadiri nun. Tapos, very awkward siya in public places. Isipin ng mga tao na bata ka. So, much better yung tissue. Then, kadiri siya laban kahit na natuyo na siya. So, don't do this, kadiri. Next, blowing method, clothing variation. Ito ay hindi ka gamit ng tissue, hindi ka gamit ng panyo. Gamit ka ng damit mo. May nakita na ako ng klase ko, first week naman ng class, ginawa na to. Ito yung first impression ko sa kanya. Pero it turns out he's a good guy. And nag-promise siya hindi niya gagawin yun. So pwede mo siyang gawin sa sleeves mo, sa hems, sa baba. And pwede mo gawin sa ibang part ng damit mo, pero it's weird. So pros, hindi mo kailangan ng anong material, damit mo lang unless hindi ka nakadamit. So hindi mo ito magagawa. And mataas yung assurance niya since may pangsalokan ng kulangot. Then yung cons, nasa damit mo yung sipon, pati kulangot, kadiri ka. Tapos example, mag-start ka pa lang ng day mo, tapos ginawa mo ito, so mag-stay yun. Then awkward siya in public spaces. Then kadiri laban yung damit mo after, tapos sa time sa damit, magkakastain yan. So it's bad, it's the worst. Huwag mo gagawin yan, same as panyo variation. Next is pump fake. Ito saan magpe-peke ka na kunwari uubo ka yung pala nagpapalabas ka ng sipon. Ang pro na ito, sobrang fast-paced. Kung wala kang sipon, okay lang yun pag lalabas na yun agad. Pero, kung may sipon ka, magiging messy yan. Siyempre, kapag sumama yung sipon mo sa kulangot, oops. Then, baka play mo yung lumabas if too much force of throat. Since cough yan dito, yun mangigal lahat.
Pag may ubo ka, sasama talaga yung phlegm mo dyan. So it's bad, pero not as bad as those two na nauna sa kanya. Next is pump fake sneeze variation. So hindi na ubo, kundi bahing. So, pros na is very fast-paced if wala kang sipon. Kasi pag achoo, lalabasin agad. Tapos yung pros na is nose isolation. So lahat ng force nandito. Okay, wala na dito. Since yung kulangat mo nandito, lalabasin agad. Then messy nga if may sipon ka. Then, baka madami din lumabas sa sipon if masyado madami kang nilagay na force. So, I'll put it in malalim nga, same tier sa coughing variation. Next is good student. So, ito yung setting mo kapag nasa school ka lang. Pwede kang gumamit ng 1 whole, ng 1/4, ng yellow pad, pwedeng paper ng notebook, pwedeng cartolina, pwede ng manila paper. Basta lahat ng papel gamitin mo. Pros na malaki yung pack-catch, sobrang accessible, may excuse ka para magtapon. Then yung cons, mahirap yung texture. Pag ginanon mo yan, masakit yan. Tapos nakita ko ng classmate mo, ang weird mo, bakit ka naglalagay ng papel sa ilong mo. Okay lang, kung hindi ka marte. Face mask, instead of using a tissue, instead of using your clothes, instead of using your panyo, hindi ka magpapapel, gagamitin mo yung face mask mo. Nagawa ko nito. And pros, black hole catcher, malaki yung pangsolo. Tapos, soft siya, similar yung texture sa tissue, pero hindi pa rin same. Ang cons lang, hindi na siya ganun ka-accessible. Okay sana ng COVID-19 eh. Pero pagkakamalan ka na may COVID ka. So, next is the empty paper cup. Ito yung kung saan kukuha ng paper cup, dun ka sisinga. Mas maganda disposable, kaya nga paper cup. Pwede din naman hindi disposable, pero kadiri yun, hugasan mo na lang. So, pros, napakalalim ng black hole catcher. Kahit na ilang sipon or kulangan pa yung singa mo, masasabi niya yung lahat. And ang con lang, hindi siya ganun ka-accessible, lalo na pag nasa labas ka, unless nasa restaurant ka. Then, wala kang pagpupunasan ng fingers, pwede sa cup, pero mahawa ka may dalit, or tapos wala kang pagpupunasan ng tire-tire sa ilong mo. Pwede naman yun, pero masakit yun. Tapos awkward sa tingnan na sumising ako sa paper cup. So, lalagay ko siya sa nalunok na. Don't do that. That's weird. Wala pa akong nakakita. Hindi ko alam kung may gumawa na nito. Naisip ko lang to. Pero possible siya. Next, nose pick. Formerly toothpick. So, you use toothpick for your teeth. But dito, gagamitin mo siya sa ilong mo. Okay? So, probably na accurate tracking. Kasi alam mo kung nasaan gagawin mo lang. Tapi cons, masakit siya kapag natusok. Kasi straight yan. Pag naka-angle yung pagkaganon mo, para kang magkaka-nose piercing pag mali. Then, yung cons might push back the black hole. Dito pag sobrang far niya, pag ganun mo yan, babalik yan. Hindi gamitin mo na lang yung ipasok ka, hindi malabas mo. Then very weird. Then sobrang inaccessible unless nasa restaurant ka. Next is yan, sana naman ka, don't do that. Magkaka-injury ka ba sa ilong. Next, cotton buds. Para lang siyang nose picking, pero gamit mo mas soft. So pros, accurate, mas soft siya, tapos walang direct contact sa fingers. Okay? Cons, madaming lalabas. Masasama yan lahat kasi ewan ko ma-absorb yan ng head. So, isa yun sa cons. Tapos, weird tignan in public places. Alam natin dito yung sa tenga, pero nalagay mo sa ilong mo, that's weird. Tapos, inaccessible siya. Bibili ka pa, di ba? And then, since mas malaki yung head, pwede naman push back lahat ng nasa loob ng ilong mo. So, yan. Dito siya sa malalim na. So, yun lang. Ito na yun. Sana nakatulong.